Welcome to Heart Secrets. Sa mundong ang pera ang nagpapaikot, ano ang kaya mong gawin para makuha ang salapi? Magagawa mo bang kumapit sa patalim kahit na nakakasuklam upang merong mailaman sa tiyan ng mga anak? Isang ama na gagawin ang lahat para sa anak, ngunit hanggang saan naabot ang tibay ng kanyang sikmura? Mananaig ba ang pagmamahal kahit sa hirap ng buhay? O mas importante pa rin ang salapi? Magandang araw po sa inyo, Miss Heart, at sa lahat ng mga sumusuporta at tagapakinig ng channel na to. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Berto. 25 years old, pakiramdam ko ay nabubuhay ako sa mundo ng hirap ng buhay. Kakalaya ko lamang mula sa buhay sa loob ng presinto. Ilang taon ang aking buhay ang nasayang dahil sa isang maling galaw. Hindi ko ginusto ang manguha ng bagay na hindi sa akin. Ngunit hindi ko maatim na makita ang mga anak kong umiiyak dahil sa gutom. Ang babaeng minamahal ko na sobrang nangangayayat na. Malayong malayo siya mula sa dalagang nakilala at minahal ko noon. Nakatira kami sa isang squatter area. At akala ko ay ang pagnanakaw ang magiging solusyon para hindi ko sila makitang ganon. Ngunit mas pinalala ko lamang ang sitwasyon namin. Ngunit sa kabila noon ay hindi ako iniwan ng aking asawa na si Cheryl. Kaya sinigurado kong makalaya lamang ako ay ibibigay ko sa kanya ang buhay na marangya. Buhay na wala siyang iisipin kundi ang aming mga anak. Dahil hindi na kami magkakaroon ng kakulangan sa pera. Ngunit paano? Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang aking pangarap para sa aking pamilya. Dahil meron na akong record sa presinto. At hanggang high school lamang ang natapos ko, Miss Heart. Kaya sigurado akong walang tatanggap sa akin ng trabaho na may magandang sahod at kahit nga mababa, ay malabo pa rin sa akin. Sinabi ko na sa iyong hindi mo naman kailangan kaagad maghanap ng trabaho. Kakalaya mo lamang at pwedeng magpahinga ka muna. Aniya habang hinahawakan ang aking balikat. Sobra na ako sa pahinga. Kailangan ko tong gawin para sa pamilya natin. Alam mo naman na may trabaho na rin ako ngayon. Kaya kahit papano may makakain tayo. Maaari ka naman tumulong dito sa bahay. Alagaan ng mga bata. Ako ang ama ng pamilyang to, Cheryl. Hindi pwedeng ikaw lagi ang bubuhay sa pamilya natin. Gawain ko yun. Gigil kong saad. Pwede bang huwag mo munang isipin ang pride mo ngayon? Hindi kita pinipigilan na magtrabaho. Ang akin lang magpahinga ka muna dahil kakalaya mo lamang. Hindi na ako nakipagtalo ngunit nasa aking puso at isipan na mali yun. Tuwing nakikita ko ang asawa ko na uuwi ng madaling araw at pagod na pagod, parang hiyang-hiya ako sa sarili ko. Ganon ang naging routine nila mula nang ako ay makulong. Ang aking asawa ang nag-aalaga at nagtatrabaho. Wala siyang katuwang sa lahat ng yun. Dahil sa isang pagkakamali ko, Miss Heart. Napahilamos ako sa aking mukha at niyakap ang aking minamahal. Maya-maya ay inihain ko ang ininit kong pagkain para sa kanya. Mahal ko ang pamilya ko at ayaw kong makitang muli na naghihirap sila. Oy pre, pagtawag sa akin ng aking kaibigan habang nabili ako sa tindahan. Oo Jules, niyakap ko ito agad dahil sa ilang taon din kami na hindi nagkita. Nakalaya ka na pala, kamusta ka? Eto, okay lang pre, ikaw ba? Sad ko. Mas pumogi ka dun ah. Okay lang din naman, ito may trabaho na rin kahit papano. Saan? Sa tingin mo, kaya mo kong maipasok dyan pre? Kaya ko naman pare, pero ang tanong, kakayanin mo ba ang trabaho na to? Sambit nito. Kakayanin ko yan basta hindi iligal. Marunong naman akong maglinis pati magkumpuni ng kahit na ano. Hindi to illegal pre pero ano? Patibayan lang ng sikmura. Nagpapaligaya ng mga matatandang sabik pre. Biyuda. Matatandang dalaga. Nako. Mukhang hindi ko nga yan kaya, Jules. Sagot ko sa kanya. Nasa sayo, Berto. Tawagan mo lang ako kung gusto mo. Pagka-uwi ko sa loob ng aming bahay na yari sa kahoy at yero, napaisip ako.
Hindi ko inaakalang magagawa ni Jules ang ganoong trabaho dahil sa pagkakaalam ko ay mahal na mahal din nito ang misis at anak nito kaya hindi ko maintindihan kung bakit iyon pa ang napili niya. Ngunit sa isip-isip ko'y kesa naman ang ginawa ko na siyang naging dahilan ng pagkakapiit ko ng 2 taon. Ganun nga ba talaga ang nagagawa ng pera sa isang tao, Miss Hart? Kinabukasan ay gumising ako ng maaga upang gumayak at mag-apply ng trabaho. Wala akong mapapala kung tutunga nga lamang ako at magmumukmok. Pinabantayan ko muna ang aming mga anak sa kapatid ng aking asawa habang umalis ako. Araw-araw, walang palya na makapagpasa sa kahit saan na pwede kong applyan. Ngunit kahit isa, ay walang tumawag sa numero ko, Miss Hart. 2 buwan na akong walang trabaho at pabigat lamang sa aking asawa. Wala akong ginawa kundi ang mag-alaga sa aming mga anak. Pakiramdam ko ay wala akong kwentang asawa at ama. Hindi pwedeng hanggang ganito na lamang ako. Hello, Jules. O bakit pre, napatawag ka? Yung trabaho na sinasabi mo. Naghahanap pa ba sila? Napalunok ako habang sinasabi yun. Seryoso ka na ba dyan, pare? Hindi ko maatim na wala akong maipakain sa mga anak at asawa ko. Ilang taon ko silang hindi nakasama at ngayon gusto kong bumawi talaga sa kanila. Kakayanin ko para sa kanila, pre. Kailangan kong kayanin. Kinabukasan ay pinuntahan ako nito sa bahay dahil ipakikilala raw niya ako sa kanilang boss. Ganyan dapat, pre. Hindi mo dapat sinasayang ang pagiging gwapo mo. Ano bang gagawin ko? Tanong ko sa kanya. Sasayawan mo lang sila. At kung magustuhan ka nila, pre, iaabil nila ang serbisyo mo. Malaking pera yun. Tugon nito. Napangiwi ako sa aking narinig dahil mukhang hindi ko kayang gawin yon. Kailangan ba talaga yun, pre? Oo, mas mataas ang pera kapag ganon. Itry mo lang kahit isang beses. Tapos pag-isipan mo kung itutuloy mo pa. Masyadong naging mapilit si Jules kahit ilang beses ko nang sinabing nais ko nang umuwi. Sadyang hindi ako nababagay sa lugar na to. Napakaraming mga binatilyo at marami ring mga byuda at ang iba ay may mga ginagawang hindi ko kayang makita. Hindi ako para sa ganito. Ngunit nandito na ako at wala akong magawa kundi ang tumuloy. Nakilala ko ang kanyang boss at kaagad dito akong tinanggap nang makita ko. Nabigla ako nang sinabi nitong magsisimula na agad ako ngayon kahit hindi ko alam ang aking gagawin. Ayoko sanang tumuloy talagang, Miss Hart, at nais ko na lamang bumalik sa pag-a-apply, ngunit nasilaw ako sa malaking halaga. Pinaalis sa akin ang suot kong pantaas at tanging mahigpit at maikling leather na pambaba na lamang ang natira. Pinanood ko ang aking matalik na kaibigan habang sumasayaw sa mga byuda. Hindi mahirap ang gagawin kaya ginaya ko ang kanyang galaw. Napapikit ako at bumulong na para sa pamilya ko yon, kaya ko ginagawa. Hindi nagtagal ay merong mga naglagay ng pera sa suot kong pambaba. Merong 50, ilang daan at may mga tig-1,000. Nanlaki ang aking mga mata dahil sigurado kung hindi ko makukuha ang ganun kalaki kung ibang trabaho ang aking gagawin. Pumasok agad sa aking isipan na mabibilhan ko na ng masarap na pagkain at mga laruan ng aking pamilya. Ang dami mong nakuha, pre. Tingnan mo, iba ka talaga. Oo nga, hindi ko inakala na ganito kalaki agad kahit na magsayaw lamang. Tugon ko sa kanya. Triple pa yan kapag meron ka ng serbisyo, pre. Kita mo yung matandang byuda na nakatingin sa'yo? Bet ka niyan. Lapitan mo. Hindi ko kaya, Jules. Kaya mo yan. Galingan mo, may tiwala ako sa'yo. Napalunok ako habang tinitignan ang may katandaan ng babae. Nakatitig ito sa akin nang mapansin nito na papalapit ako sa kanya ay napangiti ito. May alahas na yari sa ginto ang nakalagay sa leeg niya. Hello, ma'am. Saad ko sabay ngiti ng pilit. Ngayon lang kita nakita. Bago ka, no? Opo. Kakasimula ko lang po ngayon. Parang palagi po kayong nandito ah. Hindi naman. Napunta lamang ako dito tuwing may problema ako at iniisip. Pati,
Mahirap hindi matandaan ang ganyang mukha. Mukhang malalim nga yung iniisip mo, ma'am. Gusto mo bang pag-usapan natin? Pag-aalok ko. Nandito ako hindi para maghanap ng kausap, boy. At sigurado akong alam mo yan. Pasensya na, ma'am. Mukhang hindi ko po kaya. Iba na lang po. Saad ko at akmang aalis ngunit hinawakan ako nito. Ilan ang kailangan mo? Saad nito. Hindi na po, ma'am. Sapat na po. Salamat po ng marami. Gusto kitang makuha habang wala pang ibang byuda ang nakakahawak sa'yo. Kahit magkano magbabayad ako. Napaisip ako, Miss Hart. Huling beses naman na nito. 10,000. Tugon ko. Ang laki naman yatang masyado. Hindi mo ba kaya? Teka lang. Sige. Payag na ako, 10,000. Habang rumaragasa ang malamig na tubig sa aking balat, ay talagang nagtaasan ang aking balahibo dahil sa mangyayari. Dumaan din sa aking isipan na nakawin na lamang ang pera at hindi na namin gawin ang bagay na yon. Ngunit biglang bumalik sa akin ang mga sandali na nasa kulungan ako at pinangako ko sa sariling hindi na ako babalik pa doon kahit kailan. Pagkaalis ko ng banyo ay nakita ko siyang umiinom ng mamahaling alak. Normal lang ang itsura ni Ma'am Tina. Medyo may katandaan, ngunit malinis sa kanyang katawan. Maganda ang hubog nito at may kaputian ang kanyang balat. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin yon. Hindi lamang ako magkakaroon ng malaking pagkakasala sa pamilya ko. Ngunit dahil na rin sa isiping may 10,000 pagkatapos noon, ay ibinigay ko ang hinahangad ni Ma'am Tina. Nagsalin ako ng alak sa baso. At nang maubos namin yon ay lumapit siya sa akin. Naupo sa aking binti at naglapat ang aming mga labi. Nagpakasawa ang aming mga palad sa balat ng isa't isa. Mariing halik naman ang iginanti ko sa kanya. Maya-maya ay tumayo ako at pumulupot ang mga binti nito sa aking bewang. Marahan ko siyang pinaibabawan at ibinadama ang sandaling kaligayahan. Nang matapos kami ay kaagad akong nagbihis. Sa oras na yon ay hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Lahat ng hindi magagandang isipin ay naisip ko na, Miss Hart. Nag-enjoy ako, Berto. Bukas ulit? Tanong niya. Hindi ko na itutuloy ito, Ma'am Tina. Hindi ko kaya. Bakit? Nasusuklam ka ba sa ginawa natin? Mahal ko po ang pamilya ko. Ni hindi nga po dapat ako nandito, ma'am. Saad ko. Nandidiri ka ba sa akin? Malungkot na saad nito. Hindi ako sumagot sa kanya, kundi tinitigan ko lamang siya. Gusto kong sumagot na hindi ako sa kanya nandidiri, kundi sa sarili ko na gumagawa ng ganito. Kahit habang ginagawa namin yun, ay asawa ko ang aking iniisip, kaya mas lalo akong nilalamon ng aking konsensya. Sa totoo lang, matagal ko nang hinahangad na merong magmahal sa akin. Ngunit masyado na siguro kung matanda para sa ganon, hindi ba? Kaya sa ganitong paraan na lamang ako bumabawi. Sa ginawa natin, pakiramdam ko, Berto, minamahal mo ko. Sa bawat kilos mo na puno ng ingat, na para bang isa akong mamahaling bagay. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin ng ganon. Saad nito? Trabaho ko po, ma'am. Maraming salamat din po. Sa unang pagkakataon mula nang makalaya ako, ay nabilhan ko ang pamilya ko ng mga pangangailangan at mga gusto nila, Miss Hart. Napakain ko sila ng masarap na pagkain na ngayon lamang nila natikman. At iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Maghahanap akong muli ng trabaho na hindi ko kailangang makagawa ng kasalanan sa kanila bago magkaroon ng salapi. Iyon ang una kong plano. Ngunit ang tadhana, ang mismong hindi umaayon sa akin. Nagkaroon ng dengue ang anak kong babae na si Rita. Ang sinasahod ng aking asawa ay kulang na kulang pa pampaospital dahil sa laki ng bill nito. Marami na rin kaming nilapitan, ngunit hindi pa rin yun sapat. At kung hindi maagapan ang aming anak, ay malaki ang porsyento na mawala ito sa amin. Kaya ginawa ko ang bagay na ipinangako kong hindi ko na muli pang gagawin.
Bumalik akong muli roon, kung saan ang katawan ko ay nakikita ng maraming matatanda. Ilang beses na akong nakaranas ng ganon sa ibang byuda. Ngunit bukod tangi ang naging una kong customer na si Ma'am Tina ang pinakugusto ko sa kanila. Sa loob ng 1 linggo ay binabayaran niya ako ng 1 o 2 beses para makasama ko. Muli ay magkasama kami sa malamig na kwarto. Ngunit ngayon ay hindi na ako umaalis kaagad. Malaki ang pasasalamat ko rito dahil sa pera. Hindi lamang yun, kundi lagi niya rin tinatanong ang aking problema. Masama ba kung pakiramdam ko ay sobrang mahalaga ako tuwing kausap ko siya, Miss Hart? Siya lamang ang nakakaintindi sa akin na para bang hindi ako isang tao na mula sa selda, kundi isang tao na mahalaga sa kanya. Bakit hindi ka pa umaalis? Tanong nito. Mukhang may problema ka. Gusto mo bang pag-usapan? Tanong ko sa kanya. May dagdag fee ba to? Naninibago ko sa iyo, Berto. Hindi ka normal na ganyan. Sambit niya habang tumatawa. Wala. Pakikinggan lang kita bilang kaibigan. Bilang kaibigan? Oo, bilang kaibigan. Tugon ko sa kanya. Berto, masama bang magmahal ulit kahit na ganitong edad na ako? Pakiramdam ko sa buhay ko palaging may kulang. Maaga akong nabiyuda at simula nang mawala ang aking asawa, hindi na ako muli pang nagmahal pa. Hindi mali, Tina. Sigurado kong merong tao na nariyan para sa'yo. Kailangan mo lang siyang hintayin. Sagot ko sa kanya. Pero hanggang kailan ako maghihintay? Hindi ko alam kung hanggang kailan lang ako sa mundong to. Huwag kang magsalita ng ganyan, Tina. Berto, mahal na kita. Hindi pwede, ma'am. Bawal mo akong mahalin. Sagot ko sa kanya. Naiintindihan ko. Gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla kita at maghahanda lamang ako ng merienda para may makain ka habang nagkukwentuhan tayo. Sambit nito kaya tumango ako. Nakaupo lamang ako sa sala habang pinapanood siyang magtimpla. Tuwing magkasama kami ay palagi ako nitong inaasikaso kahit na ako dapat ang gumagawa nun. Maasikaso ka talaga, no? Ang swerte siguro ng dati mong asawa. Sambit ko habang iniinom ang kape na ihinanda niya. Perpekto ang pagkakatimpla nito at sa hindi ko mawaring paraan ay hinahanap-hanap ko na yon, Miss Hart. Hinawakan nito ang aking kamay at nginitaan ako. Kamusta ang naging araw mo? Isang tanong na kahit kailan ay hindi ko narinig mula sa asawa ko. Hindi na niya tinatanong kung kamusta na ako. Na para bang hangin na lamang ako sa pamilya namin dahil kaya na niyang buhayin ang aming mga anak. Palaging ipinaparamdam ni Ma'am Tina na may kwenta akong tao kahit na pakiramdam ko ay wala akong kwentang ama tuwing kasama ko ang pamilya ko. Minsan ay mas naiintindihan niya pa ako kaysa kay Cheryl na palagi na lamang napupunta sa away. At minsan ay nasasabihan pa ako nito na walang kwenta na ikinakadurog ko lalo na at ginagawa ko ang lahat para sa aming pamilya. Sa piling ng isang byuda ay naramdaman ko ang lahat ng bagay na hindi ko inaasahan na maaaring magbigay sa akin ng kasiyahan. Palagi ko nang inaabangan ang araw na magkakasama kami ulit at halos ayaw ko na siyang singilin dahil nais ko na lamang siyang makasama. Mukhang masaya ka ngayon ah. Kamusta naman ang araw mo? Tanong niya minsan. Wala lang. Masaya lang ako dahil gagaling na ang aking anak. Maraming salamat at kinaya ko yun dahil sa'yo. Binigyan mo ko ng lakas, Tina. Wala naman akong ginagawa. Nahihiyang saad nito. Dinamayan mo ko sa oras na walang-wala ako. Sa oras na kailangan ko ng kaibigan at kausap. Ikaw pa na hindi ko kaano-ano ang tumulong at nakinig sa mga problema ko. Sabi ko sa kanya, ginawa ko yun, Berto, dahil mahal kita. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Gusto ko lang makita na masaya ka. Kaya magsabi ka lang kapag may problema ka at baka may maitulong ako. Hindi dapat bumilis ang tibok ng aking puso, pero yon ang nangyari sa akin sa oras na yon, Miss Hart.
Kung noon ay hindi ko pinapansin ang mga ganoon na sinasabi niya, pero ngayon, ibang-iba na. Tinatanong ko ang sarili ko kung mahal ko na rin ba siya. Ayokong aminin sa sarili ko, pero alam kong meron na akong nararamdaman sa kanya maliban sa pagkakaibigan. Binigay niya sa akin ang lahat. Pera, atensyon, pagmamahal at pag-aasikaso. Gustong-gusto ko nang sabihin na ganun din ang nararamdaman ko sa kanya. Ngunit hindi pwede. Gumawa na ako ng malaking kasalanan sa aking asawa at anak. Hindi tamang mas piliin ko si Tina kaysa sa kanila. Kahit na alam kong magiging masaya at mapayapa ako kung siya ang pipiliin ko. Sa oras na malaman nila kung saan ko nakukuha ang pera na ginamit ko pambayad ng ospital, ay alam kong hindi na nila ako matatanggap. Ngunit si Tina, tatanggapin ako kahit maging ano at sino pa ako, Miss Hart. Sa mga oras na yon, si Tina na lamang ang meron ako. Siya lamang ang tunay na nagmamahal sa akin. O ano yan? Pagtatanong ko minsan nang bigyan niya ako ng isang supot. Mga bagong damit. Regalo ko sa'yo, hindi ba birthday mo ngayon? Sad nito. Napatingin ako sa kalendaryo na nakasabit sa kanyang dingding. Dahil sa sobrang gulo ng aking isipan, nakalimutan ko na mismo ang sarili kong kaarawan. Kahit nga ang mismong pamilya ko ay hindi ako binati sa espesyal na araw ko, ngunit naalala ito ni Tina. Naalala niya ang isang bagay na hindi ko binanggit sa kanya, ngunit alam niya na para bang mas kilala niya pa ako kaysa sa aking asawa. Alam niya kung anong klaseng mga damit ang gusto ko at nababagay sa akin. Mahigpit ko siyang niyakap at nauwi na naman yon sa isang mainit na pagsasalo. Kaya sumulat ako sa iyo, Miss Hart, dahil sa mga gumugulo sa aking isipan. Mas matindi nga talaga kapag puso na ang bumubulong. Minsan, kahit ang utak ay hindi ito kayang pigilan. Masyadong mapaglaro ang mundo at hindi ko naisip na mamahalin ko ang isang katulad ni Tina. Maliba na piliin ko ang aking kasiyahan ngayon. Napiliin ang mapayapang buhay kung saan mahal ako ni Tina kaysa sa buhay na para bang namamalimos ako ng atensyon at pagmamahal sa sarili kong pamilya. Hindi madaling desisyon dahil kahit sabihin na iwan ko na lamang si Tina ay hindi ko kaya. Dahil para sa akin, sa kanya na umiikot ang mundo ko, Miss Hart. Ang inyong sender, Berto.